Isang araw matapos ang anibersaryo ng Super Bagyong Yolanda, nagsagawa ng kilos protesta sa Tacloban City ang isang grupo kaugnay sa climate change. Panawagan ng grupo sa iba't ibang bansa sa Asia magkaisa para labanan ang epekto ng nagbabagong klima. Itinaon ng grupo ang protesta isang araw bago ang Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Summit sa China. Nadadaluhan naman ni Pangulong Noynoy Aquino. May ulat on the spot si Micaela Papas. Mika? Yes, June Marie, suot nga ang mga national costume ng ASEAN member countries ay nagsagawa ng demonstrasyon ang grupong AFAP o ASEAN for a Fair and Binding Climate Deal dito mismo sa harapan ng barkong sumadsad sa Barangay Anibong, Tacloban dahil sa Bagyong Yolanda. Ayon kay Amalie Ubusan, spokesperson ng AFAP, sa anibersaryo ng Bagyong Yolanda kahapon at sa pagsisimula ng ASEAN Summit bukas, napapanahong manawagan para sa paninindigan sa mga polisiyang maiibsan ang mga epekto ng climate change. Bagamat Pilipinas ang pinaka-nakikitaan ng epekto ng climate change, lalo na sa nagdaang Bagyong Yolanda, naapektuhan na rin daw ang ibang bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan gaya ng masamang lagay ng panahon at pinsala sa agrikultura. Bukod sa panganib na dala ng bagyo sa buhay ng mga residente, may mas pangmatagalan pa raw na epekto ang climate change sa food security at kalidad ng buhay. Bagamat mababa lang ang emissions ng ASEAN region kumpara sa first world countries, inaasahang lalakas pa ang industrialisasyon kasabay ng inaasahang ASEAN Economic Integration sa 2015. Kaya nananawagan ang koalisyon sa member countries na magkaroon ng development plans na mas mababa ang carbon footprint. Samantala kagabi, sa bayan naman ng Palo, nagsagawa ng isang cultural night sa tapat ng munisipyo bilang paggunita sa unang anibersaryo ng Yolanda. Ang grupong PETA nanguna sa dulang padayon bilang paghahanda para sa kalamidad. Naghandog din ng ilang kanta si Noel Cabangon. Ang mga bamboo lights ng isang Japanese NGO sa labas ng Palo Cathedral ay muli ring sinindihan. June, yung isinagawa ng cultural night sa Palo kagabi ay parang closing ceremony na rin pagtatapos ng kanilang 9-day novena na inihandog nila sa mga namayapa dahil sa Typhoon Yolanda. June? Mika, yung barko na nasa likuran mo, doon nanggaling ako din yan last year, ano? Yung may sa may PPA, Philippine Ports Authority area? Hindi ko sure kung ito yung malapit sa Pantalan, June. Ito ay nasa Barangay Anibong at katunayan, isa lamang ito dun sa dalawang shipwreck na nandito sa bayan na ito. Mayroong isa pang shipwreck only a few meters away na sinimulan ng parang pirapirasuhin ng mga tao at ibenta nga o pakinabangan nga yung mga parte nito. Ito namang barko na ito, itong MV Cebu, ay may balak pa daw yung mga may-ari na ibalik ito sa dagat, June. And as we speak, Mika, pagkakaalam ko, hindi lang yan, meron pa yatang ibang mga barko na nanatiling nakasadsa sa iba't ibang barangay dyan sa Tacloban, Mika. Tama yan, June. Isa lamang ito sa maraming shipwrecks dito sa Tacloban na hanggang ngayon, 1 year after Yolanda, ay hindi pa rin natutugunan at parang at alos pa nga yung marami dito kung paano nga ba susolusyonan itong problemang ito. Definitely yung isa, binakal na nga, pinakinabangan ng mga mamamayan. Pero ito nananatili pa rin dito sa Barangay Anibong at katunayan may ilang nakatira na sa tuktok nitong barko na ito, June. Mika, may mga nakalinya pa bang aktibidad kaugnay ng paggunita nga sa unang anibersaryo ng Bagyong Yolanda? June, kahapon ay nagtapos na nga yung mga official na events na isinet up ng mga LGU para sa Typhoon Yolanda anniversary. Kahapon ay naglatag na rin ng kandila sa lahat ng kalsada sa bayan ng Tacloban. Nagsindi uli ng mga bamboo lights sa bayan ng Palo. So ito yung mga sabay-sabay na activities nila for the Solidarity Night bilang paggunitangan ng 1 year after Typhoon Yolanda. So ngayon, ang nakita na natin ay yung mga kanya-kanyang pagbisita na lang ng mga pamilya sa mga mass graves at pagtatanong o paghingi nga ng accountability sa gobyerno. Dapat daw, after naman nating balikan itong alaala nga ng mga nasawi 1 year after Typhoon Yolanda, ay ipagpatuloy pa rin natin kahit wala ng events. Ipagpatuloy natin yung panawagan para sa hustisya at para makabangon nga ng tuluyan itong mga nakaligtas. Pero hanggang sa ngayon ay naituturing pa rin nila yung mga sarili nilang biktima ng Bagyong Yolanda, June. Mika, finally, mukhang mahaba-haba pa itong road to recovery, ika nga nitong mga residenteng naapektuhan nitong Bagyong Yolanda.
Yes, tama yan, June. Ang sinasabi nga nung mga nakausap nating residente, parang feeling nila, panibagong dilubyo naman yung kanilang hinaharap ngayon dahil 1 year after Typhoon Yolanda, karamihan sa kanila hindi pa raw nakakatanggap nung 20 to 30,000 peso na cash assistance mula sa pamahalaan. Ang sinasabi nila dahil nga sila ay nangutang o nakakuha ng yero mula sa ibang international organizations at nakapaggawa sila ng konting masisilungan dahil dito, ang sinasabi daw ng pamahalaan ay exempt na sila from cash assistance. So ito yung mga tanong pa rin ng mga taong nasalanta 1 year after Typhoon Yolanda. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin sila tiyak kung ano ba yung pupuntahan nitong relief at rehabilitation efforts 1 year after. Nung ating nakausap naman si Secretary Mar Rojas kahapon, sinabi niya, bagamat ina-acknowledge nila na malayo pa talaga ang kailangang bunuin ng gobyerno, marami pang kailangan gawin bago tuluyang makabangon nga itong Typhoon Yolanda. He likened it to a patient na kahit pinauwi na daw yung pasyente, syempre kailangan pa rin nating i-check up, kailangan tingnan kasi hindi pa stable yung kondisyon. Pero sabi nga ni Secretary Mar Rojas, wag naman daw magbulag-bulagan to the fact na marami na rin ang natulungan at we've gone a long way in the 1 year after Typhoon Yolanda, June. Maraming salamat, Micaela Papa.